Maraming salamat, Penny Bumida, Radyo Pilipinas, mga Boronga. Sa tabok naman tayo. Well, ng tubig ng Upper Chico River Irrigation System patuloy na bumabagsak dahil po sa epekto ng El Nino. Dahil nandiyan po naman si Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Tabog. Radyo Pilipinas Report. Ipinaalam ng NIA Kalinga Irrigation Management Office sa lahat ng mga magsasaka at sa publiko ng antas ng tubig sa Chico River na pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa irrigation ng Upper Chico River Irrigation System ay patuloy na bababa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Division Manager Engineer Ferdinand Damog ng NIA Kalinga, dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, nanawagan sa mga magsasaka, lalo na sa mga nasa downstream at tail end na bahagi ng mga kanal ng irigasyon na huwag munang magtanim ng palay sa panahong ito upang maiwasan ang pagkalugi at hindi masayang ang kanilang gastos kung hindi rin makakatanggap ng sapat na tubig ang kanilang mga sakahan. Ang mga downstream at tail end service areas ay kinabibilangan ng Masablang at Nambaran sa Tabuk City, Cawagayan at Mapako sa Pinokpok, Kalinga, ilang bahagi ng Quezon at Malig, Isabela. Sa halip na balay, hinikayat ang mga magsaka na magtanim ng mga gulay at iba pang pananim na nangailangan ng kunting tubig o kayang mabuhay kahit kulang ang supply ng tubig tulad ng mais, munggo, kamote at iba pang angkop na pananim na makakatulong sa kabuhayan ng pamilya sa panahon ng tagtuyot. Para naman sa mga magsasakang sakop ng solar pump irrigation system, hinilin ng NIA na gamitin ang maayos at epesyente ang mga solar pump. Kung maaari, gumamit din ng iba pang mapagkunan ng tubig tulad ng balon, sapa at iba pang maaari pagkunan ng tubig upang maprotektahan at masuportahan ang pagtatanim. Patuloy na nakipag-ugnayan ang NIA sa mga lokal na pamahalaan, irrigator association at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahala ng irigasyon at patas na pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Anya, magkaisa tayo sa pangalaga ng ating yamang tubig at sa paghahanda sa mga epekto ng El Nino. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa ay mahalaga upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa agrikultura at mapanatili ang kabuhayan ng ating mga magsaka. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tabog. Dahil dyan, makasama po natin ang tanggapan ng National Irrigation Administration, ang korporasyon pag-aari po ng pamahalaan, GOCC po yan ho. Pangunahin pong tungkulin, magtayo, komponent mamahala po ng mga sistema ng irigasyon o patubig sa mga sakahan sa buong bansa. Ayun itong mapataas ang ani ng mga magsasaka at yakin ang seguridad pagkain po naman ng ating bansa. At dahil po dyan, isa sa tinututukan po ngayon ay yung isang malaking proyekto, Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na yan. Iulat po na sa 45%, 0.79 completion na. Proyekto ito, target po matapos by 2028. Magbigay po ng patubig at flood control sa gitnang Luzon. Alamin natin, kung ba naging multipurpose ang tawag dyan? Peter Ed Galian, ng Administrador po ng National Irrigation Administration, makasama natin. Peter Ed Galian, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapan Agrikultura, si Kahiro po. Kamusta na? Hello, Kahiro. May pagkabigat. Good morning po sa ating lahat. Si Engineer Ed Galian po, ito po yung travel body ng Pangulong BBM. Silang magkasama. Palang matindi naman ang suporta ng Pangulo sa irrigation talaga, sa agrikultura, sa kabuuan. Engineer, sa inyo na nga manggaling. Kamusta na po itong yung 45.79% completion na po ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac? Bakit po ito Phase 2 na? At kailan pa ba talaga nagsimula ito? Maraming beses na binbin ito. Inabutan ito ng problema ng pagsabog ng bulkan dyan. Ano na po ang latest natin dito? Oo, Kahiro. Matagal na po itong proyekto na ito. Ano po? Pagkukuntahin nga natin, pag nag-uusap kami ng ating Pangulo, parang 6 na Pangulo na ang dumaan, ano? Dalawang Pangulo galing dyan sa lugar na yan. Gusto po lang ating Pangulo na tapusin na po ito. Dahil siyempre, alam po niya na matagal na pong hinihintay ito ng mga kababayan natin sa Tarlac, ano? Kaya, bilisan natin talaga. Talagang literally, araw at gabi po ang trabaho natin doon, Kahiro. Ito po tinatawag na isang higanteng infrastruktura. Baga, tutusin BBMP ito, Balog-Balog Multipurpose Project. Isang higanteng infrastruktura at mega dam project. Matatagpuan po sa San Jose, Tarlac. Itinuturing na isa sa pinakamalaki, pinakamatagal at pinakakomplikadong proyekto ng NIA. Bakit ito komplikado?
Ay komplikado po dahil sa dami ng pinagdaan ng problema nito, ano? Oh. At sa lahat nga ng proyekto ng NIA, ito po ang pinakamahirap na project. Kaya very challenging po ito, Kahiro, ano? But pero napakalaki ang magiging pakinabang po natin dito. Oh. Dahil lang papatubigan niya, mahigit 30,000 hectares. At, ang production ng hydropower na to, mahigit 40 megawatts din, Kahiro, pag natapos natin, ano? At higit sa lahat po, ito ay ang laman na ito, mahigit almost 600 million cubic meters. Wow. So, napakalaking flood control din ito. Kung tutusin mo, Kahiro, no? Oh. So, At para sa mga maganda nakikinig, talaga ang magiging impact. para po sa mga nakikinig, balikan lang natin, 70 at 80 pa. Simula po yung pag-aaral, yung feasibility study po niya noong 1978 at inaprubahan po yan way back 1988 po naman. E nabalam yan kasi nga sumabog yung pinatubo. Ano ho? Ay yung phase 1, 1999 hanggang 2012, naibalik po yung patubig sa 12,475 na hektarya na sakahan. Mahigit po 7,000 magsasakaan na kinabang. Ngayon, yung phase 2 kasalukuyan, nagkakahalaga pala ito ng 20.554 bilyong piso. Ano ho? At hanggang kailan po ba ang target na matapos ito at maging operational na ito, engineer? Walang talagang target completion na ito, Kahiro, is 2029. Pero dahil sa bilis, magtrabaho ng ating contractor, dahil quadruple A contractor na yung gumagawa, Kahiro. Yan ang ginawa natin para mas sigurado tayo, mabilis at mahusay yung contractor, by quadruple A ang kinuha natin. Sabihin ba niyan, engineer, 24 oras yung trabaho nila dyan? Yes, Kahiro, kahit sa gabi nagtatrabaho sila dyan, ano? So, ang alam mo kasi ito, tapos na yung Kahiro tapos na po yung irrigation facility, yung kanal. Ano? Hindi naman, mga 90% na mahigit yung kanal. So, ang natitira na lang na trabaho natin malaki dyan is yung mismong dam. Pag sinabi po natin balog-balog dam, hindi lamang yung dam structure yung ating ginagawa dyan. Dahil yung mismong dam ay nasa around 40% lamang ang weight nito sa kabuuang project, Kahiro. Pero yung irrigation facility, meron din yung paggawa natin ng paglilipatan ng mga apektado nating mga kababayan po doon. So may housing kasi yan, merong maraming facilities ang ginagawa diyan . So pag i-compute po lahat yun, Kahiro, nandoon na tayo sa around 60% na ang accomplishment natin. Pero kung yung dam na lamang po ang malaking trabaho na natitira, yung impounding dam. Kaya pala tinatawag itong multi-purpose kasi nga hindi lamang basta imbakan ho ng tubig at marami pang pakinabang para sa mga taga Central Luzon. Yung malawak na irigasyon, yung patubig na yan, yung suporta sa magsasaka, mapapataas ang kita nila, yung malinis na enerhiya, yung hydropower, magtatayo din pala ng planta ng kuryente dyan, nalilikan ng 43.5 megawatts at yung flood control, iwas baha, magsisilbi rin pong panangga sa malalakas na bagyo, as magiging po na pag-imbak na hanggang 559 million cubic meters na tubig at yung kabuhayan ng turismo, yung fishery, meron din pala dyan, 150 hektaryang inland fishery. Tama po yan, Kahiro. Kaya tinawag po siya multipurpose dahil una, ang purpose natin dyan is irrigation. Pangalawa, may hydropower production po yan. Pangatlo, yung bulk water, Kahiro, yung inuming tubig. Kaya kailangan ng ating mga kababayan sa Tarlac yan. At meron din siyang aquaculture, pwede rin floating solar sa dam. Napakarami. Tourism. Pwede rin, nagpaplano na po yung mayor doon, nagagawin niyang tourism site yung site na yan. At alam mo, Kahiro, yung area na yan, papagawa natin dyan ng miniature dam na para pag kami mga estudyante na mga pupunta doon, nakikita nila kung paano ang paggawa, ang system ng ating dam, kung paano siya ginawa at kung paano yung purpose, paano dumadalo yung tubig, paano yung sa hydropower. So, rin siya, magiging educational site din po siya sa ating estudyante, mga mag-aaral. So, napakagandang project po talaga niyan, Kahiro. At kapag natapos sa pala yung project na yan, Engineer Ed Gillian, sir, dadaloy daw po yung tubig ng 34,410 hektaryang sakahan
babaybayin po yung 10 lokalidad, 9 na bayan at 1 lungsod sa lalawigan ng Tarlac, Tarlac City, San Jose, Victoria, Herona, Panigay, Pura, Ramos, Lapas, Capas at Concepcion. At siyempre dahil sa tuloy-tuloy na yung patubig, yung mga magsasaka natin sa mga lugar na yan, tama ba? Pwede na silang mag-ani po ng 5 beses sa loob po ng 2 taon. Dati 1 beses lang, 1 taon eh. Actually, kahit nga yung diskarte nga kung mga Ilocano nga na magsasaka yan, pwede nga 5 beses sa 1 taon eh. Alam mo kung parang sistema dyan? Alam mo yung intensity kasi ang sinasabi mo eh. Pwede ka kasi magtanim ng mga ibang high value crops. You know, halimbawa petchay. Ilang araw lang naman yung petchay, di ba? Yung mga gulay, yung mga ganyan. Para mas malaki ang kita. Kung karugin mo yung ating mga ibang magsasaka mas gusto nila kahit na minsan lang yung palay, tapos magtatanim na sila ng high value crops susunod. Kaya ganun po yung yun eh. Ang diskarte ng mga Ilocano, puro Ilocano naman halos sa mga nandun. So, ang importante kasi dyan, Kahiro, yung sa pagtatanim mo kasi, para umunlad yung magsasaka, number 1 na titignan mo dyan, itutulak mo dapat yung cropping intensity. At kung iba-ibang produkto ang itatanim mo doon, may iwasan mo rin yung peste. Pero kung, yun at yun ang itatanim mo doon, dadami ang peste niyan. Pero kung mag-diversify ka, dadami na yung kita mo, mawawala pa yung problema mo sa peste, at dahil yung cropping intensity na tinatawag. Tagko lang, Engineer Ed, sabi nga, yung maraming residente yung mga kababayan natin ng mga IPs, mga naapektuhan po dyan. Pero nasa 500 mahigit daw na pamilya na ilipat na, may mga pabahay ng ginawa, may mga kompletong pasilidad, may mga bagong resettlement site, hindi lang basta bahay, nilagyan daw ng sariling kalsada, may drainage, may mga paralan, barangay hall, may health center, palengke, basketballan, butika at mga sementeryo pa. May subsidy rin sila para sa mga kuryente supply ng tubig. Tama ho ba? Maganda na mga ginawa para sa kanila? Yun po, kaya nga kasama po yun sa project. Kaya nga po sabi ko, hindi lang naman yung dam ang component. May dam, may irrigation facility, meron yung paglilipat ng ating mga kababayan na apektuhan dyan. Out of 900 po na initial po na doon sa aming MOA, ay 200 na lamang po, around 200 na lamang po ang hindi na ililipat dyan. So, yun ang tinutupad ng NIA na kanyang obligasyon. At sabi ko nga sa ating mga kasi yung dati nating yung problema kasi dyan, Kahiro, yung nabili ng NIA, sapat na po yung nabili ng NIA na relocation site. Yung 900 na yon, pwede na sila lahat doon. Kaya lang itong natitirang 200, ayaw daw nila doon sa site na yon. So, tumingin ulit kami ng site na pwede nilang, gusto nilang lipatan. At yun ang pinag-uusapan namin ngayon. Kung may mga yung dito naman po sa social side ay meron kaming binuo na technical working group para tuloy-tuloy na mag-uusap para naman po yung ating yung ibang kagustuhan po ng ating mga naapektuhan mga kababayan ay mapagbigyan naman natin ng yung naayon naman sa batas. Okay. May mga tanong po na pumapasok, Engineer Ed. Ligtas daw ho ba ito sa lindol? Lalo na't malapit po sa Bulkang Pinatubo. Dapat may mga pagsusuri sa mga seismic resistance ito. Kamusta po kaya? Ayan po ang gaya ng Kahiro kung bakit ang design ng ating dam ay earth core siya, yung lupa. Yung parang design din ito ng Magat at itong sa Yupris, Pantabangan Dam. Dahil po pagkalumindol, ay hindi ho siya magka-crack makukumpak pa siya lalo. Alam di ba, hindi alam ng karamihan na yung Magat ay nandoon po siya sa tinatawag na yung may merong ito yung earthquake prone talaga na area sa Magat Dam. Pero nakita po namin at sa paglipas ng panahon, dumanas na po yun ng lindol. Kaya lang, may mga nilagay po kami doon ng mga observation section. Lalo pong tutitiba yung dam pag nauuga dahil nakukumpak po siya. Yun. May tanong ko lang, Engineer Ed, ako, palagi nyo kasama ang Pangulo sa malaking project po ng NIA, nandiyan ang Pangulo, nakasubaybay sa inyo at nakatutok naman talaga. Bakit gano'n? May mga pagkakataon pa rin sinasabi daw ng mga magsasaka, wala daw nangyayari sa kanila, walang ginagawa daw ang gobyerno sa mga magsasaka natin. Ano masasabi niyo ron?
Kahiro, ito pustahan tayo. Kung yung totoong magsasaka ang pupuntahan mo at tatanungin, kahit sino sa kanila, pumunta dun sa mga mga IA natin, yung mga Irrigators Association natin, magtanong. Sasabihin nila sa iyo na talagang ngayon ay ramdam ang serbisyo ng ating pamahalaan. Sabi nga, ibang klase nga daw dahil na pati yung pagbubuo ng kooperatiba nila, talagang tinutulungan natin sila, no? Yung mga nagsasabi po ng mga ganyan, ito yung mga, alam mo sa politika, yung tawag mo doon ay yung kontra. Yung kontra sa'yo. Kahit anong gawin mo, ay walang ano doon, walang mangyayari dahil na may agenda nasisiraan at sisiraan ka So, politics is all about public perception. Pag kalaban mo, sisiraan ka lang at sisiraan talaga. Dahil, hindi naman magsasabi ng maganda yung kalaban mo. At sa kabila niya, kahit maraming ganong mga, yung mga bashing-bashing na nangyayari, ang Pangulo, tuloy-tuloy at seryoso naman sa trabaho pinakikita. Yes, tama po yan. Kaya, hindi naman natin, nakita ko naman kung paano talaga gaano kamahal ng ating Pangulo ang ating mga magsasakay. Ay, kita mo nga sa kanyang priority, sila yung number one dahil food security ang number one ng Pangulo Tagal, maraming Pangulo nagpapalit-palit pero iba ang tutok ng Pangulong BBM. Ay, Engineer Ed, wala na kaming oras at medyo kapos tayo. Babalikan kita sa mga susunod na pagkakataon. Engineer Ed Galian, sir, marami pong salamat. Mabuhay ka. Sana dumami pa lahi mo, sir. Thank you, maraming salamat. Ingat po. Just Kahiro. Thank you po. Thank you. Salamat si Engineer Ed Galian, ng Abisador mismo ng National Irrigation Administration. Naku, mabuhay kayong lahat dyan. Usapan